Ngayong gabi, titigil muna tayo sandali mula sa pagod ng buong taon, mula sa ingay ng mundo, mula sa lahat ng minamadali natin sa buhay. Ngayong gabi, babalik tayo sa pinakasentro ng Pasko. Makikilala natin ang mga taong naging bahagi ng kwento, mga ordinaryong tao na may takot, may tanong, may paghihintay, at may pananampalataya. Habang lumalabas ang bawat karakter, nais naming ipaalala sa inyo ang isang mahalagang katotohanan. Hindi sila ang sentro ng kwento. Sa likod ng bawat tagpo, sa gitna ng bawat awit, iisa ang mensahe ng Pasko, may tagapagligtas. At kung sa mga awit na maririnig ninyo ngayong gabi, may himig na sasabay sa tibok ng inyong mga puso, malaya po kayong makakasabay. Tahimik man o malakas, sa awit man o sa puso. Ngayong gabi, hayaan nating hindi lang mata ang makakita, kundi puso ang makaramdam. Ito ang kwento ng Pasko, ito ang kwento ng pagdating ng Diyos sa atin. Si Jesus ang bida ng Pasko. Ang unang Pasko ay hindi nagsimula sa sabsaban. Hindi ito nagsimula sa magagandang decorations, sa masayang awitin, o sa magarbong celebration. Ang Pasko ay nagsimula sa isang puso na handang sumunod sa ating Panginoon. Kilalanin natin sina Mary at Joseph. Magkasama silang pumasok sa kwento. Hindi dahil pareho silang malakas sa mata ng mundo, kundi dahil pareho silang handang sumunod sa mata ng Diyos. Si Mary ay isang ordinaryong babae. Hindi siya influential, hindi powerful, hindi siya qualified sa pamantayan ng mundo. Sa mata ng tao, parang hindi siya handa. Pero sa mata ng Diyos, may isang bagay siyang meron, isang pusong marunong magtiwala. Isipin niyo ang bigat na pinagdaraanan niya. Isang dalaga, dala-dala ang pangako ng Diyos. Pero kasabay nito ang tsismis, kahihiyan, takot at panganib. Hindi niya alam kung paano siya ipagtatanggol ng mundo. Hindi siya sure kung may kakampi ba siya. Pero alam niya kung sino ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. At sa gitna ng lahat ng yan, may sinabi si Mary na hanggang ngayon ay hamon pa rin sa ating lahat. Sa Luke 1:38, ang sabi niya, "Ako ang alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ayon sa iyong salita." Hindi niya sinabing, "Lord, naiintindihan ko na lahat." Ang sinabi niya, "Nagtitiwala ako." Minsan, ganito ang pananampalataya. Hindi malinaw ang mangyayari pero malinaw kung sino ang sinusunod mo. Hindi si Mary ang bida. Siya ay sisidlan lang ng ipinangakong Mesiah. Si Jesus ang tagapagligtas na ipinangako. Sa katabi niya ay si Joseph, tahimik, hindi maraming salita, walang spotlight. Kung si Mary ay larawan ng pananampalataya, si Joseph naman ay larawan ng pagsunod na nananatili. Pwede sana siyang umatras. Pwede niyang sabihin, "Ayoko ng gulo." Pwede niyang piliin ang madali, pero pinili niya ang tama. Ang sabi sa Matthew 1:24, pagkagising ni Jose, ginawa niya ang iniutos sa kanya ng anghel ng Panginoon. Walang reklamo, walang delay. Sumunod siya. Minsan, ang pinakamatibay na tao ay hindi yung maingay, kundi yung tahimik lang, pero hindi umaalis, nananatili, nagtatapat. Maraming ang mga yon ang katulad ni Joseph. Hindi palaging napapansin, hindi palaging pinapalakpakan,
pero araw-araw pinipiling maging tapat. Ang obedience ni Joseph ay paalala sa atin, kapag ang Diyos ang may hawak ng plano, kahit hindi mo maintindihan ang lahat, mananatili ka. Hindi si Joseph ang bida, hindi rin si Mary ang bida. Si Jesus ang ipinangakong tagapagligtas, ang Diyos na karapat-dapat sundin. Katapatan ay hanggang sa kalangitan. Ang biyaya mo ang siyang kailangan ko. Kailan may hindi ako iiwan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na
Pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Alam mo ba na hindi sa palasyo unang ibinalita ang Pasko? Hindi sa mayayaman, hindi sa mga sikat, hindi sa iginagalang ng nakararami, kundi sa mga shepherds. Sa gitna ng gabi, sa gitna ng trabaho, sa lugar na tahimik at madilim, mga taong akala ng mundo ay walang halaga, pero kilala at mahalaga sa Diyos. Noon ang mga shepherds ay hindi pinapansin. Hindi sila iniimbitahan sa mahalagang usapan. Madalas pa nga, hindi pinaniniwalaan ang kanilang salita. Pero sa kanila ipinagkatiwala ng Diyos ang unang balita ng Pasko. Sa kanila, bumukas ang langit at ang unang sinabi ay, hindi mag-celebrate tayo, kundi huwag kayong matakot, sapagkat ipinanganak ngayon ang tagapagligtas. Napansin niyo ba? Kapag dumarating ang Diyos, inuuna niya na pagtuunan ng pansin ang takot ng tao bago ang celebration. Parang sinasabi niya, bago kita pasayahin, hayaan mong bigyan muna kita ng kapayapaan. Ang Pasko ay hindi pangakong mawawala ang problema. Ang Pasko ay pangakong may tagapagligtas ka sa gitna ng problema. Nang matagpuan sila ng God, iniwan ng mga shepherds ang dilim. Iniwan nila ang kinasanayan. Iniwan nila ang takot at hinanap nila ang liwanag. Hindi nila sinabing mamaya na lang. Hindi nila sinabing busy kami. Sumunod sila agad. At nang makita nila si Jesus, hindi sila nanahimik. Hindi nila inisip kung maniniwala ang iba. Ipinamalita nila ang kanilang nakita at mula sa mga taong walang boses, ginawa silang unang tagapagpahayag ng mabuting balita. At ito ang aral para sa atin. Kapag si Jesus ang nakita mo, hindi ka pwedeng manatiling parehas lang. Sapagkat ang nakakita ng liwanag, nagiging tagapagdala ng liwanag. Kapila ng aking pagkukulang,
May mga tao na hindi alam at hindi kontento kung alam lamang nila. May mga pusong patuloy na naghahanap ng katotohanan. Ganito ang mga magi, the wise men. Hindi sila bahagi ng people of God. Hindi sila lumaki na sanay sa kasulatan. Pero may nakita silang star. At may gumising na pananabik sa kanilang puso. Ang totoo, hindi madali ang ginawa nila. Naglakbay sila ng malayo, nagtiis sila ng pagod at panganib, nag-sacrifice sila ng oras, lakas at yaman, sinundan nila ang tala. Pero malinaw na hindi ang tala ang kanilang pakay. Ang tala ay gabay lang. Ang hinahanap nila ay isang hari at buong tapang nilang sinabi, nakita namin ang kanyang tala at naparito kami upang sumamba. Matthew 2:2. Hindi sila dumating para mag-observe lang. Hindi sila nagpunta para makiuso lang. Naglakbay sila para sumamba. At pagdating nila, hindi nila inoffer ang tira-tira. Hindi nila ibinigay ang convenient. Ibinigay nila ang pinakamahalaga. Dahil kapag nakita mo ang tunay na hari, ang tanong ay hindi na magbibigay ba ako? Ang tanong na lang ay ano pa ang pwede kong ialay. At dito tayo hinahamon ng Pasko. Hindi lang ito kwento ng paghahanap, ito ay kwento ng pagsamba. Hindi ang mga wise men ang bida, si Jesus ang hari na sinasamba. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at tinangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na makapagkaloob, mamahaling hiyas, nirintong nilubog ang aking dalangin. O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain ako ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko, di dapat
Bago pa man umiyak ang sanggol sa sabsaban, nauna munang nagsalita ang langit. Bago pa man makita ng mundo ang mukha ni Jesus, may message nang bumaba mula sa God. At napansin niyo ba? Iisa at paulit-ulit ang message sa bawat taong kinakausap ng Panginoon. Huwag kang matakot. At ito rin mismo ang message ni Angel Gabriel. Hindi ito sinabi dahil walang dapat ikatakot. Sinabi ito dahil may kinatatakutan talaga ang tao. Si Mary, takot sa mangyayari. Joseph, takot sa responsibility. Ang mga shepherds, takot sa dilim ng gabi. At hanggang ngayon, natatakot pa rin ang maraming puso. Takot sa bukas, takot sa sakit at karamdaman, takot sa pagkawala, takot sa mga bagay na hindi sigurado. Kaya ganito ang sinabi ng anghel, huwag kang matakot, kinalugdan ka ng Panginoon. Parang sinasabi ng God, bago ko baguhin ang sitwasyon mo, hayaan mong baguhin ko muna ang puso mo. Ang Christmas ay hindi nangangahulugang biglang magiging madali ang buhay. Ang Christmas ay nangangahulugang may Diyos kang kasama sa gitna ng hirap. Sa mundong puno ng balita ng takot, sakit at kaguluhan, ito pa rin ang message ng Christmas. May pag-asa, may tagapagligtas, may Diyos na hindi ka iiwan. Hindi si Angel Gabriel ang bida, hindi ang message lang ang bida. Si Jesus ang dahilan kung bakit pwede na tayong hindi matakot.
Sa gitna ng lahat ng celebrations, darating tayo sa isang tahimik pero napaka-importanting tanong. May lugar ba si Jesus? Hindi lahat ng tao sa kwento ng Pasko ay handang tumanggap. Hindi dahil masama sila, kundi dahil puno na ang kanilang buhay. Dito pumapasok ang isang karakter na madalas nating minamaliit, pero napakalapit sa ating lahat, ang innkeeper. Luke 2:7, wala silang mapaglagyan sa bahay panuluyan. May lugar para sa iba, pero walang lugar para kay Jesus. Hindi dahil masama ang mga tao, hindi dahil ayaw nila sa God, kundi dahil puno na. Puno ang mga rooms, puno ang mga schedules, puno na ang mga priorities. At kung minsan, ganito rin tayo. Puno ang schedule, trabaho, lakad, responsibility. Puno ang isip ng mga worries, plans, minsan pati problema. Puno ang puso ng pangarap, takot, distractions. At si Jesus, madalas, sinasabihan ng wala munang lugar. Pero ang nakakagulat sa Pasko, kahit walang lugar para sa Kanya, dumating pa rin Siya. Hindi Siya umatras, hindi Siya nagreklamo, pinili Niyang dumating sa sabsaban, isang mababa, simple, at hindi perpektong lugar. Pero salamat sa Diyos, may mga pusong hindi puno ng pagdududa. Si Elizabeth. Naniniwala siya bago pa niya makita ang katuparan ng pangako. Habang ang iba ay nagtatanong kung posible ba, pinili niyang magtiwala na tapat ang Diyos sa kanyang salita. Si Zechariah naman, natahimik sandali. Parang may season sa buhay niya, hindi siya makapagsalita, hindi makaintindi, hindi makapagpaliwanag. Pero nang dumating ang tamang panahon, nang bumukas muli ang kanyang bibig, papuri ang lumabas at hindi reklamo. May mga panahon talaga sa buhay natin na parang tahimik ang Diyos. Pero hindi ibig sabihin na wala siyang ginagawa. Si Simeon, may iba siyang kwento. Isa siyang taong marunong maghintay. Hindi nagmamadali, hindi sumuko, hindi na-frustrate. Buong buhay siyang naghintay sa pangako ng Diyos at nang makita niya si Jesus, kahit sanggol pa lang, alam niyang ito na yon. At nasabi niya mula sa puso, nakita na ng aking mga mata ang iyong kaligtasan. At si Ana, isang babaeng matagal ding naghihintay. Maraming taon ng panalangin, maraming taon ng pananampalataya at nang makita niya si Jesus, hindi na siya nanahimik. Hindi niya inisip kung may makikinig. Hindi niya inisip kung may maniniwala. Ipinahayag niya si Jesus sa lahat. Dahil kapag nakita mo na ang pag-asa, hindi mo ito kayang itago. Iba-iba sila ng kwento. May hindi nakapagbigay ng lugar, may naniwala kahit hindi pa nakikita, may natahimik muna, may naghintay ng matagal, may naghayag ng buong tapang. Pero iisa ang sinasabi nilang lahat. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako, hindi siya nahuhuli. At sa lahat ng kwentong ito, isang bagay ang malinaw, hindi sila ang bida. Si Jesus ang bida, ang pangakong dumating, ang pag-asang naghintay, at ang kaligtasang ipinahayag. Tahimik ang gabi, tala'y kumikislap, nagpapaalala ng
Sa langit ng unang Pasko, hindi biglaan ang liwanag. Unti-unti itong napuno ng mga munting tala. Isa doon, bawat isa may sariling kinang. Iba't ibang kulay, iba't ibang liwanag, parang mga bituin sa langit na sabay-sabay na nagniningning sa gitna ng dilim. Isa silang lumalabas, the little shining stars. Walang nagmamadali, walang naguunahan. Bawat tala may lugar, bawat liwanag may oras. At habang dumarami ang mga munting ilaw, mapapansin natin, magaganda sila. Makukulay sila pero hindi pa rin sila ang sentro. Ang mga munting tala ay parang paalala kahit gaano kakaliit, kahit parang simple lang ang liwanag mo, may bahagi ka sa kwento ng Diyos. Pero may hinihintay pa ang langit. May isang tala na hindi lang nagniningning, kundi nagtuturo ng daan. The Star of Bethlehem. Nagniningning ito, hindi para sa sarili. Sa gitna ng dilim ng gabi, hindi nito sinabi, tingnan niyo ako. Ang sinabi nito ay, hayun siya. Siya ang tingnan ninyo. Ang tala ay tumigil sa kinaroroonan ng sanggol, ang sabi sa Matthew 2:9. Hindi ang tala ang sentro ng pagdiriwang. Tagapagturo lang siya ng tunay na liwanag. At ganito rin ang paanyaya ng Pasko sa atin. Hindi tayo ang ilaw. Hindi tayo ang sentro. Pero kapag hinayaan nating magningning ang Diyos sa ating buhay, ang liwanag niya ang makikita ng iba. Hayaan natin na magningning siya. Diyos, liwanag ng iyong pag-ibig sa gitna ng dilim ng dinigdig. Ilaw ng mundo'y si Jesucristo, sa kasalanan ay panayain mo sa akin, O Diyos. Magningning ka. Magningning ka sa aming bayan, O Panginoon, aming puso. Pagbingasin mo, ipadama mo sa amin, biyaya at awa iyong salita. Diyos ang aming tanglaw. Diyos, ako sa'yo'y lumalapit. Ang kanindigan mo'y ang ringkik. Dahil sa dugo'y makalalapit na. Siyasatin mo ang aking sala sa akin, O Diyos. Magningning ka. Magningning ka sa aming bayan, O Panginoon, aming puso. Pagbingasin mo, ipadama mo sa amin, biyaya at awa iyong salita. Diyos ang aming tanglaw. Ipadama mo sa amin, biyaya at awa iyong salita. Diyos ang aming Isang sabsaban, isang simpleng lugar.
Isang tahimik na gabi, walang palasyo, walang trumpeta, walang marangyang pagtanggap. Sa lugar na hindi inaasahan, dumating ang hari ng langit. Hindi siya dumating sa mataas, hindi siya dumating sa marangya. Dumating siya sa abot ng lahat. Dumating siya para sa isang dalagang nagtiwala kahit natatakot. Dumating siya para sa isang lalaking nanatili kahit mahirap. Dumating siya para sa mga shepherds na gising sa dilim. Dumating siya para sa mga wise men na naglalakbay ng malayo. Dumating siya para sa mga naghihintay at para rin sa mga muntik nang magsara ng pinto. At ganito ang sinasabi ng langit, isang balitang hindi lang noon kundi hanggang ngayon ay totoo pa rin. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon ang tagapagligtas na siyang Kristo ang Panginoon. Si Jesus, ang bida ng Pasko, siya ang liwanag sa dilim. Kapag hindi mo na alam ang susunod na hakbang, siya ang pag-asa sa takot. Kapag ang puso mo ay nanginginig, siya ang tagapagligtas kapag ang bigat ng buhay ay sobra na. At hanggang ngayon, sa gitna ng gulo ng mundo, sa gitna ng ingay ng problema, may isang mensaheng hindi nagbabago. May tagapagligtas, may pag-asa, may Diyos na dumating para sa atin.
maganda ba ang celebration natin? Ang tanong ng Pasko ay may lugar ba si Jesus sa puso ko? Dahil ang parehong Hesukristo na isinilang sa sabsaban ay patuloy na kumakatok sa ating mga puso. Hindi para pilitin, hindi para mag-demand, kundi para magligtas. Tayo manalangin. Salamat Panginoon na sa unang Pasko, Ikaw na aming Diyos ay nagpakababa, dumating dito. Binigyan kami ng pag-asa. Ang Pasko, Panginoon, ay hindi lamang nanatiling isang kwento, kundi ang Pasko ay isang kwento ng pagmamahal ng isang Diyos para sa kanyang mga nilikha. Kaya kami na naririto, Panginoon, ay nagkaroon ng panibagong pag-asa. Merong panibagong buhay. At ang dalangin namin, Panginoon, na kung sa mga pagkakataon na hindi namin binuksan ang aming mga puso sa iyo at hindi ka namin winelcome sa oras na ito, Panginoon, kami na iyong mga nilikha ay iyong-iyo. Maghari ka sa aming buhay. Salamat, O Diyos, sapagkat Ikaw, Hesukristo, ang tunay na bida ng Pasko. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Isang pagbati sa Hari ng mga hari, ang Diyos na tagapagligtas, ang tunay na bida ng Pasko. Pagdakila sapagkat tunay na siya ang bida ng Pasko.